Okay, papasukin muna natin si Mr. Tony Bebas ng Quezon City. Sir Tony, magandang gabi sa'yo. Good evening, Sir Tony. Good evening sa inyo, Engineer Salde. Good evening. Alam mo ninyo, itong ating batas na dinapaktapakan lang ng mga implementors ng ating gobyerno. Dahil nga sabi ninyo, dahil sa korupsyon, hindi napapatupad ang batas natin. Na saan, iyan talaga makaminimize ng smoke sa atin air. Na nagkakaroon tayo ng pollution sa air dahil nga dyan sa maraming dyan, mga usok na gawa ng mga sasakyan, mga sunog, lahat-lahat na yan. Yung mga nagsusunog sa kalye. Oo, nagkakaroon tayo sa baga dahil nga dyan sa smoke na yan. Ngayon, ito naman, mga implementor natin, government implementors ng ating batas, ay hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin dahil sa grab ang korupsyon. Kaya, kailan pa tayo kikilos upang masawataan na itong smoking na nagsaanang bibigay ng malaking problema sa atin mga kababayan. Ito naman, ang sigarilyo, itong ating gobyerno, taliwas ang kanila promotion. Huwag daw manigarilyo kaya nakakasakit sa magkaroon tayo sakit ng baga. Kundi, bakit naman na mas mahal pa sila magbigay ng tubo dyan, sumisingil ng malaki sa sigarilyo. Excise tax. Samantala, pinagbawalan ng manigarilyo. Salamat sa inyo. Thank you, Tony. Okay, Sir Tony, thank you. So, ang alam ko doon, kaya sinisingil ng mahal yung syntax. Syntax ang tawag dyan sa sigarilyo at saka inumin. Para daw, para madala, para mag-refrain yung mga tao manigarilyo at saka uminom ng alak. Kasi mahalang alak at saka sigarilyo. Pero gaya na sabi mo nga, yan, kung addicted na yan sa alcohol at saka sa nicotine, kahit gaano kamahal yan, bibili yan. Hindi, pero ang alcohol hindi naman masyadong nakaka-damage. Huwag na sobra-sobra. Huwag lang talagang sobra na. Pero usually, ang malaking damage sa alcohol sa Amerika yung aksidente. Okay. Pero hindi yung sa pollution sa, hindi, matagal sa health ang alcohol kung Ang ngayon, kung sinasabi natin na ganun nga pollution, so ibig sabihin nga ngayon, at dahil sa hindi aware, o ibig sabihin kulang ng pagtutok ang pamahalaan sa usapin ng pollution, ay hindi napapansin ngayon na mas malaki palang resources ng bawat pamilya ang nawawala dahil sa kanilang pagkakasakit. Dahil kung sinabi mo nga, kung wala nga sanang pollution, baka ang frequency ng pagkakasakit ng isang tao sa isang pamilya, baka madalang na madalang. Yeah. Pero dahil sa maraming pollution, baka maya't maya nagkakasakit yung mga tao. So dahil sa nagkakasakit sila ngayon, malaking gastusin yan ng kanilang pamilya. Nasa bandang huli, lalo na kung walang kakayanan itong taong ito, sa halip na pagkain ng masusustansya ang mabibili nila, bibili patuloy ng gamot, pagpapagamot nila. Right. So, yun ang mga dahilan kung bakit lalong mas marami naghihirap ngayon. Yeah. Hindi, tsaka yung ang lumalabas ngayon sa report ng China, na ang mga buntis na na-expose sa pollution, maraming diferensya din yung mga anak nila. So, sa atin, ewan ko lang kung meron nag-investigate nag-gather ng data, pero you can almost be assured na ganun din. Hindi naman na iba ang in-check sa pare-pares may baga, pare-pareho tayong may baga, pare-parehong apektuhan ng pollution ang baga natin. Kaya ibig sabihin, ito pala sa isang tingin parang baliwala, pero kung seseryosohin pala ang pag-aaral dito sa pollution na ito, ay talagang malaki pala ang epekto nito sa pag-unlad ng isang pamilya at syempre ng buong bansa. Okay, so ngayon halimbawa sa mga usok so gaya ng pinropose natin sa Senate, so kailangan magkaroon ng ito yung isa sa mga solusyon na nakikita ng American for a Better Philippines kung saan para ma-minimize o mapagaan ang problema ng pollution. Una sa mga sasakyan muna, So yung sinasabi mo engineer kanina, paano 'yon para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig?
ano na lang, bawat city, i-require na meron din silang sariling Task force, ha? sariling parang special task force sa pollution. Random, random check. Basta maglalagay sila ng roadblock sa kalsada nila. Tapos, kung sino yung dadaan doon, checkin nilang yung emission ng sasakyan. Ngayon, kahit na sabihin mo ng corrupt lahat yan, pero sa dami niyan, lagay ng lagay, ang lalabas nun maisip nung operator ng sasakyan, mas mura na lang ipaayos niya yung kesa manuhol siya ng manuhol. Oo. Dahil ilan ang city dito sa Metro Manila? Mga 13? 13? Biro mo, bubunuin mo yung 13 na. Lalo na yung kahabaan ng EDSA, no? So, ibig sabihin, pag dumaan ka ng kahabaan ng EDSA, bus ka, mula monumento, mahuli ka. Kasi mausok ka, di ba? Pagdating mo ng Quezon City, huli ka ulit. Pagdating mo ng Mandaluyong, huli ka ulit. San Juan, huli ka ulit. Pasay. Tapos, Manila. Pasay. Manila, huli ka. So, huli ka ng huli. Ngayon, ang iisipin ngayon ng operator na tamad magpalinis ng kanyang bus, teka, ipalinis ko na lang itong aking bus kesa manuhol pa ako sa mga taong ito. So, hindi naman tayo nag-ano yan, no? Hindi naman sabi natin na okay lang yung corruption. Pero, ibig sabihin, dahil nandyan na yan, at ito yung instant na maaaring maging solusyon upang sa ganoon, kasi kung wala nang manunuhol, wala na rin yung yung mga task force na yan. That's right. Di ba? Later on, kapag talagang wala ng usok na marumi na lumalabas sa mga sasakyan na umaano sa mga kalsada natin, hindi na rin kailangan ng mga task force na yan sa bandang huli. Bukod doon, pagka wala ng usok, so mawawalan na rin ng polusyon, at pag walang polusyon, walang magkakaroon ng sakit na may kaugnayan sa polusyon. Ngayon, ang next na nakakakuha na maaaring hindi alam ng marami, stress naman. Kasi ang stress parang take for granted natin Pero ang stress, it comes in many form. Yun lang lagi kang nagmamadali dahil sa mahuli ka rito, ganun. Nakaka-stress yun. At ang stress, malakas din magkaano ng sakit. No? Tapos yung nag-aalala ka kung ano man, yung sa sweldo mo o yung lahat yan. Cause ng stress yan. Yung nag-aalala ka sa oras o nag-aalala ka sa mga pangyayari, ganun. Kung kailangan bago ma-adapt ng marami sa atin dito ang para bang itabi mo na yung mga problema mo para mabawasan mo yung stress sa sarili mo, no? Yun malaking bagay din yung stress na cause ng pagkasakit ng In fact, meron na mamatay din directly related sa stress. Okay. Pero sobra na ang stress nila. Pero how can people paano sila makakaligtas sa stress? Well, kailangan lang parang i-prepare mo kung inahabol mong yung oras at importante makarating ka sa trabaho mo sa ganung oras. Mas maaga kang mag-ready para hindi ka masyadong na-stress na mahuli ka na.